Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, lagot na. Nako, huli na. Kay bunuan lahat ng sisi ngayon. Nako po, yan ang plano. Bagong plano ba? Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan ito mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay naglalambing po tayo sa inyong lahat. Ayan mga kababayan, pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video nito. Alright, eto. Unahin na po muna natin tong si Yusek Claire Castro kasi parang grabe po grabe po yung komento ng mga kababayan natin sa bagong pahayag ni Castro. Sabi po kasi ni Castro, luminous writers may kaugnayan sa taong may kilalang assassin, nagbanta sa Pangulo at iba pa. Ayon po yan kay Yusek Claire Castro. Sino ba itong luminous writers na ito? Ito pong luminous page po ito no ni Attorney Trixie Angeles at ni Amid Pangandaman mga kababayan, no? So, sino ba ito ring sinasabi na may kilalang assassin na nagbanta sa Pangulo? Isa lang naman pong nagbanta sa Pangulo. At yun ay walang iba kundi ang napakatapang na Vice Presidente natin, no? Hindi lang ang Pangulo, maging si former speaker, di ba? Si First Lady ay pinagbantaan rin sapagkat kilala naman ng ating Vice Presidente kung sino ang mga taong ito, di ba? Pero there is a condition, no, sa pagbabantang yun, no? Pero pabayaan na po natin yun. Ang pag-usapan po natin dito si Castro, no? Paano nasabi ni Castro yun, no? Paano ang basihan ni Castro at nasasabi niya ang mga ito? Sabi nga ng ating mga kababayan nag-hallucinate na siguro ito. Masyado na pong obsessed si Castro dito po kay Vice President Sara Duterte. Masyado na po siyang obsessed sa mga Duterte, mga kababayan. Ibiruin mo, lahat na lang po ng bagay, lahat na lang ng bagay na mangyayari sa kanilang buhay ay talagang kailangan ni ugnay kay Vice President Sara Duterte or kay former President Duterte o sa mga Duterte. Grabe ka talaga, Castro. Ang taba-taba ng utak mo. Okay? Ang taba-taba ng utak ni Castro pagdating po sa mga Duterte. Kasi yung mga imposible, gagawin niyang posible just to connect Duterte sa mga imposibleng bagay na ito, mga kababayan. Diba? Ay, nako. Anyway, eto mga kababayan, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito mga karibin natin, no? Hanggang kay bunuan lang ang sisi. Nako. Mga buhayang proponents kasama ang presidente, libre na. Libre mga kababayan. Dahil kay bunuan, sacrificial lamb na ba itong si bunuan? Fall guy na ba itong si bunuan ngayon? Eto, pakinggan po natin ito mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. May hinala ako dyan. Bunuan lahat yan, mapupunta. Matisisi. Mukhang gano'n ang trajectory ng pangyayari nito. Senator Lacson Kita mo na. na yung mga doon pa lang sa mga coordinates, Ibang mali-mali na yung sinapit. mali-bali. Mismo ang Pangulo daw. Kumbaga sa balita, kinuryente. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bunuan, so technically niloko niya si Pangulo? Hindi technically, niloko niya si Pangulo. So, we will make arrangements. Grabe naman, niloko talaga ang Pangulo. 3 years, Lacson, wag mo kaming gawing tanga. Pati yung reporter, tanga-tanga rin no? Hindi, sa totoo lang, di ba? 3 years na nagbibigay sa'yo ng coordinates, hindi mo man lang chinek kung correct ba o hindi. Tapos sasabihin mo, niloko ang Pangulo. Bakit niloko ang Pangulo? Wala bang sariling pag-iisip ang Pangulo para ganun siya katagal maloko? Wag na siya maging Pangulo kung aabot ng 3 taon bago pa siya gagawa ng aksyon. Di ba? Kayo po ba mga kababayan, naniniwala kayo na niloko talaga ang Pangulo ni Secretary Bunuan doon po sa mga coordinates na binigay sa kanya patungkol po sa mga flood control projects na ito? No? Hindi tanga ang taong bayan para maniwala na niloko po ang Pangulo at walang alam ang Pangulo sa ginagawa ni Bunuan. Ito
mga kababayan, nung kasagsag, eto napansin ko lang ito. Iwan ko kung napansin niyo po rin po ito Nung kasagsagan po ng pagputok ng flood control scam, marami po ang nananawagan na Secretary Bunuan, please, resign. Please resign, no? Voluntary resignation po ang sinasabi ng taong bayan. Pero hindi po. Sabi po ni Secretary Bunuan, hanggat may tiwala sa kanya ang Pangulo, hindi po siya magre-resign. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ni Bunuan, alam ng Pangulo. Kaya nagtitiwala ang Pangulo sa kanya. Diba? Tumagal pa yun, ilang buwan pang lumipas nun mga kababayan bago. Tuluyang. Hindi nga sinibak si Bunuan. Nag-resign talaga si Bunuan mga kababayan, hindi po siya sinibak. With the U.S. Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa U.S. authorities para maibalik siya rito. Nako. Di ba? Di parang mo nang nahihinuha ngayon. Di ba? Baka sa bandang huli, Bunuan lang ang ano dyan. Nako po. Oho. Paano naman yung gumagawa ng budget dyan? Kasi yung project, hindi naman magiging... hindi ba? Ayun na nga. Pero paano ba nagkaroon ng corruption? Kasi nilagyan nyo ng pere, di ba? Yan. Parang isang kahadeyero dyan. Oo. May nagnakaw ng kahadeyero, wala namang laman. Oo. Ipakilo mo yung ano. Balikan natin, o dyan na. Balikan natin mamaya. Sige. Nagre-reklamo dyan yung ibang grupo. Itong National Institute for Transparency and Accountability. Sabi Dahil nila, nako, hindi naman qualify maging state witness si Yusek Roberto Bernardo. Kasi siya ay isa sa mga central operator ng flood control scam. Paano magiging state witness yan? Baka siya nakakaalam ng mga pasikot-sikot at kaya niya ituro. May mga batayan siya. No? So, Okay sana kung may ituro siyang mas mataas sa kanya. Ay, hindi Paano mo may ituro sila po Hindi. Kasi dapat kapag witness ka, less guilty ka. May ituturo ka talaga mas mataas sa'yo. Totoo. Ayun nga. Ako, alam mo, may hinala ako dyan. Bunuan lahat yan, mapupunta. Masisisi. Ako, spekulasyon ko lang naman Sa bandang huli, malamang, baka bunuan lahat mapunta yan. Yun na nga ang di ba? Mukhang gano'n ang trajectory ng Yun na nga yung sabi pangyayari ni nito. Senator Lacson kita mo na. na yung mga, dun pa lang sa mga coordinates, Ibang mali-mali na yung sinapit. mali-bali. Mismo ang Pangulo daw, kumbaga sa balita, kinuryente. Nako. Di ba? Ibig bang sabihin ay... Di parang mo nang nahihinuha ngayon. Di ba? Baka sa bandang huli, Bunuan lang ang ano dyan. At Yusek Cabral, silang dalawa. Ayun. Paano po pangipalilim pananagutin yung mga yan? Naku po. Oho. Paano naman yung gumagawa ng budget dyan? Kasi yung project, hindi naman magiging... hindi ba? Oho. Hindiin mo yung flood control project. Paano magkakaroon ng anomalya sa flood control project kung yan ay plano lang? Na nga. Paano ba nagkaroon ng corruption? Kasi nilagyan nyo ng pere, di ba? Proposal dahil sa NEP. Yung National Expenditure Program. Ibig sabihin, naiisip nyo na lagyan na natin ng pera yan, di ba? At saka meron pang di ba, yung mga unprogram. Sino ang bumuo ng mga proyekto niyan para ilaan doon? Yun ang doon. Kasi tanggalin mo ang pera sa flood control project, hindi magiging wala. anomalya yan. Wish lang yun. Sabi ni Senadora Amy, wish list yan. Hindi magkakaroon ng katuparan yan. Parang isang kahadeyero dyan. May nagnakaw ng kahadeyero, wala namang laman. Ipakilo mo yung At sika lang, saglit lang balikan natin si Pedro Leoda mula. Kahapon nga, bandang alas 5 ng hapon, sumiklab na itong apoy dito sa storage room ng Department of Public Works in Highways o DPWH car. At dito sa Engineer Hills, ayon dito kay City Fire Marshal Fire Superintendent Mark Anthony Dangatan, mabilis namang nakaresponde itong mga kagawad ng pamatay sunog sa compound ng naturang ahensya kung saan bandang alas 5:43 ng hapon naman. Itineklarang fire out na itong apoy. Ayon pa sa ulat, bigla na Bakit ganito ang nangyayari ngayon mga kababayan? No?
sa dami-dami ng masusunog ngayong mga panahong ito, talagang mga DPWH offices po ang nasusunog, no? Pwede namang ibang departamento ng pamahalaan ang masunog. Bakit ngayon talagang, ano ba ito, sinasadya ba ito? Nagtatanong lang tayo kasi this is not the first time, no, na nagkaroon po ng sunog sa isang opisina ng DPWH. At hindi lang mga basta-basta opisina, mga kababayan, ito po ay mga head office, no, ng DPWH, mga kababayan. Grabe lamang umanong lumabas yung makapal na usok sa naturang opisina ng ahensya matapos bumalik ang supply ng kuryente sa lugar. Sa report na pinarating ni Dangatan kay City Disaster Management Cluster Head Mayor Benjamin Magalong, nagsimula umano ang apoy sa Financial Management Records Room na may sukat na 1 metro at ito'y pinatutunayan ng mga nakakitang utility worker ng ahensya. Matapos umanong makarating sa kalaman ng mga first responders ang pangyayari, agad nilang inalerto mga security personnel kung saan ay ginamitan ng 4 na 10 IB fire extinguishers ang apoy hanggang sa dumating na itong mga miyembro ng Baguio City Fire Station. Ngunit nagsasagawa pa rin ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection at ng Baguio kung paano o ano ang totoong dahilan ng pagkakasunog ng naturang tanggapan. Samantala, Jen Nelson, nagbigay ng kumpirmasyon itong si Mayor Benjamin Magalong na may mga ilang hard copy na dokumentong nadamay sa pagsiklab ng apoy sa regional office ng DPWH CAR. Samantala, nagbigay naman ng paliwanag ang pamunuan ng DPWH CAR kung ano saan ayon sa kanila ay naglulunsad na sila ng close coordination sa mga investigador at pamunuan ng Bureau of Fire Protection at LGU para malaman yung sanhi ng naturang fire incident. Sa initial assessment ng BFP, naapektuhan lamang umano ang apoy yung nasa 2 metrong bahagi ng opisina at walang naiulat na nasugatan o nasawi sa naturang insidente. Para sa Ganang Mamayan, Pedro Lyuda. Kahapon, yun. Kahapon na dyan. Oo, ng hapon. Alas 5 pasado ng hapon. Martes yan. Hindi, Miyerkules kahapon. Martes nangyari kasi. Miyerkules, tinatalakay namin, Martes. Freddy, Nandiyan kami. Okay, kung siguro yung pinadala sa atin yung petsa siguro pinadala sa atin kahapon. Oo, hindi kahapon, Martes yan. Martes, January 14. Oo. Hindi, January 14. Martes, January Bali 14 kahapon. 13. January 13. So yan mga kababayan, nakakapagtaka, no? Yan, nagtataka ka rin ba kung bakit ganito? Baka hindi pa ito ang last na sunog na makikita natin, no? Sa termino po ni President Bongbong Marcos Jr. Baka hindi lang po ito ang sunog ng DPWH. Kaya po kayo po ay nagtatrabaho sa DPWH, mag-ingat-ingat po kayo lalo na kung mga main office at meron pong mga dokumento na maaaring maging ebidensya dyan po sa flood control scam. Nako, mag-ingat po kayo mga kababayan at always maging alerto para makalabas kayo agad kung magkaroon po ng sunog. Ayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po sa baba. Ayan Don't forget to like the video. Maraming salamat po.